Hi guys! Good morning! Good morning, good morning, good morning. Andito naman po tayo sa panibagong araw ng ating vlogging. I'm Carlito Casimiro, nagsasabi sa inyo, tuloy lang ang buhay. So sa ngayon, on the way ako papuntang opisina. So far, i-prepare ko lang ang job para sa barko ko sa Friday. So hindi naman busy, wala naman masyadong gagawin. So most of the time nandun ako sa office, mag-prepare ng job, magkuha ng mga CBT trainings, and that's it. Tapos scratching the balls na. So ito, panibagong araw na naman sa atin. So natutuwa ako at ayun nga, binigyan tayo ng panibagong umaga sa ngayon. At ako'y nalulungkot din gawa ng nangyayari sa ating bansa ngayon sa Pilipinas. At narinig nyo, nagkakagulo ang oposisyon at posisyon ang administrasyon. So parang hindi na bago, kahit sino talagang maupo, talagang ganun. Kaya minsan hopeless na tumira na sa Pilipinas. At bala ko pa naman after dito sa Canada doon na lang kami mag-retire at iwanan na yung mga bata dito. Pero let's see, baka may awan Diyos maging okay ang lahat. So nga guys, bigay naman kayo ng idea kung anong mga gusto niyo i-vlog ko sa pagtrabaho ko. Hilig din ako magluto. Ano pa ba? Ang mga isa sa hobby ko paglalaro ng bilyar. Medyo busy tinatamad ako. Kaya yung mga tako ko nandun na sa bahay. So one of these days, pumunta ako ng bilyaran at mag-vlog naman sa bilyaran para makita nyo. Hindi nyo na itatanong, dati rin tayong class B sa bilyar sa Pilipinas noong panahon ng. Pero simula nung nagbarko ako, na ako sa ayan, pagbibilyar dahil gawa na naapektuhan ng aking pag-aaral. Isa na rin lagi tayong talo sa money game. Nauubos ang ating yayamanin, kaya so ngayon naglalago na lang tayo for pleasure pag iwas lungkot dito sa Canada. Although hindi naman malungkot dahil kasama natin ang pamilya, andyan ang mga kapatiran, simbahan, mga kasama sa trabaho. Minsan nakakalibang na rin ay wala na yung toxic na katulad sa Pilipinas. Maraming marites, ilang meron sa buhay. Pero dito at least payapa, convenient sa lahat, malaki ang sweldo, malaki ang tax, pero okay na rin dahil at least nakikita mo naman yung mga binabayad mo sa tax. Hindi katulad sa atin talagang isang kayod, isang kahig, talagang isang tuka. Dito malaki ang bahay, malaki ang bayarin sa bahay, pero okay lang din at kahit pa paano nakakapagtira para sa future, para sa bata. And malaki ang future ng mga bata dito, malaki. Sa amin wala na, talagang dito na lang trabaho. Kung papalagay na yung maitayo ko yung business na pinaplano ko. Pero sa ngayon, stick to the plan muna. Waiting for PR, makuha ng citizenship, then makakuha ng sariling bahay. Sa ngayon medyo mahirap pa kasi hirap kumuha ng bahay dahil gawa ng hindi pa kami PR. So malaki yung tax na. Pero okay na rin. Masasampay, matutupad din yun. Mayawang Diyos. So parang dito ako ngayon sa Royal Oak, nasa intersection, crossing the street. Kaya medyo maraming bata, delikado, baka makabangga tayo. So
So ayun na nga. So hindi nyo na itatanong, ako si Carl Casimiro, dating seaman, chief officer sa barko, pero huminto na sa pagbabarko at mas may nabuti nating samahan ng ating pamilya dito sa lupa sa Canada. Dahil kung di ako pupunta dito at wala silang magiging kasama, dalawa lang sila, anak ko at saka yung si wifey. Kaya huminto na ako sa pagbabarko, although masakit sa loob ko kasi first love natin ang pagbabarko at yun nagbibigay ng malaking yun nagbigay ng malaking break sa akin at hindi naman tayo makakapunta rin dito sa Canada dahil dito sa pagbabarko, dahil doon tayo kumuha ng malaking pondo para makapunta dito. Yun yung plan. Pero at least happy ako, hindi ko mamakuha yung sahod na dati kong sahod sa barko. At least dito kaya sustentuhan yung pang-araw-araw ng pamumuhay. Kaya okay na rin at masaya at kasama ng pamilya, may konting ipon masasabi ko satisfied naman sa dito. Ang gusto ko na lang mangyari, makasama ko na yung iba kong mga anak, pamilya o magulang na madala namin dito para at least maranasan nila dito sa Canada. Dito yung sinasabi nila sa Canada na puro trabaho, oo, puro trabaho, pero syempre pag weekend, syempre family day. Kahit naman sa Pilipinas talagang puro trabaho din. Dito hindi ka pwedeng hindi magtrabaho, wala kang ibabayad sa bill. Sa Pilipinas nga lang kaibigan, sa Pilipinas pag tambay ka, kahit tambay ka nakakain ka, dito hindi. So pag wala kang trabaho, di hingi ka ngayon sa gobyerno, mayroong food bank yan, employment insurance. So pag wala ka na layoff ka sa trabaho, makakakuha ka sa gobyerno, pansustento mo habang ikaw ay naghahanap sa panibagong mo trabaho. Dito naman masasabi ko maganda ang buhay. So trabaho sa weekdays, minsan sa weekend, then sa weekend yan kasama ang pamilya, mag-gala. So parang sa Pilipinas din. Kaibigan lang dito, walang makites, walang makikialam sa buhay mo. Kung ikaw yung tao na hindi masyadong mahilig, hindi natin masabing hindi mahilig makipagkapwa, pero dito pa rin yung kanya-kanyang buhay. Dito mas okay yung ganung tao dito. Dahil sa atin kasi dito may dadamay din, pero hanggang ganun lang, may limitasyon. Hindi yung talagang katulad sa atin na ipaglalaban ka pa ng patayan dito. So in terms sa trabaho, so related naman sa trabaho yung nakuha ko dito. I'm a chief officer on board, and here I'm a field inspector sa isang big company, big international company. Hindi ko na sasabihin kung anong pangalan ng company, pero so far maganda yung ginawa na binigay na break sa akin. Pagdating ko pa lang dito, sila yung kauna-una akong employee at nabigyan agad nila ako ng trabaho. At yun nga, hindi man ganun kalaking sweldo ko noon, pero ngayon medyo nagko-cope up na, medyo bumabawi na sa pang-araw-araw na gastusin at bayarin. Kung palagi man makahanap tayo ng talagang mas maganda-gandang kumpanya na magbibigay sa atin ng mas malaking sahod, makuha ko yung dating sahod ko sa barko. So far malaki naman din ang sahod, pero sa laki ng gastos medyo mahirap. So ngayon traffic, nandito tayo sa Deer Lake Parkway, medyo traffic, so ang hirap. So 9:30 ang pasok ko, pero flexible naman. Wala naman
mukhang sinara nila yung kalsada kanto ng Deer Lake. Gawa ng ewan ko, may ginagawa ata. May construction. So itong dinadrive ko yung FX4 na Ford. So issue ng company sa akin to. So bali parang personal ko na rin kasi may ginagamit ko pa uwi, nauwi ko sa bahay. So yan. So, medyo traffic. Ngayon, temperature ngayon dito, pa-winter na kasi. So ngayon na temperature positive pa rin naman, positive 4. Yun nga. Bakit sinarado nila? So wala nang dadaanan. Traffic. Yeah. So bali trabaho ko field inspector, senior field inspector sa isang malaking international company. So sumasampa ako ng barko para mag-inspection ng cargo nila. So in charge kami sa quality and quantity ng cargo. So yung cargo namin more on petroleum products like diesel and gasoline. And we catered also crude oil in one of the terminals here in Vancouver. So kaya masasabi ko nasa stable na company ako. Stable na company, hindi man ganun kalaki sa out, pero sapat at may sobra pa. Siguro hindi ko na yung gusto natin yumaman, at hindi siguro para itong company para yumaman. At sabi nga nila wala naman yung mayaman sa pangangamuhan. So pag magbi-business tayo, so hindi naman natin gusto natin sumubok, pero susubok tayo, tatry natin. Hindi man tayo businessman, sumubok at least sumubok. Malay mo doon tayo swerte. Doon na tayo bumalik, makabalik ng Pilipinas. So far kung magtatrabaho lang ako sa Pilipinas, like trabaho sa shipping company, like upo sa kusina, palitan sa ako that hindi siguro sasapat. Pero ako din kung nandito naman din yung pamilya kasi dito na naman. So check out for next vlog na lang. Sa ngayon ay magpapaalam muna tayo. Papasok tayo ng highway, baka ma-aksidente tayo habang nag-driveway. Vlog pa naman, medyo delikado. So, alam, may ikit ang mga pulis dito, lalo na pag magamit ka ng cellphone. So cellphone lang kasi po yung gamit ko. So nakaharap sa akin. So nasa dash siya. So sa ngayon, dito muna tayo. Stay tuned sa next vlog natin. Maraming salamat. At ako'y lagi nagsasabi, mag-ingat at laging tumawag sa Panginoon. God's first. Thank you. Bye-bye.